Reality show. Welcome to our new vlog here on Fratty TV. Hi guys! So we're here because we want to share yung na-experience namin sa pagpapatayo ng bahay. I know every time na nagpapatayo tayo ng bahay, magkakaiba tayo ng mga experiences. Siyempre, iba yung contractor, iba yung design, iba yung architect, iba yung budget, iba yung kung bakit gusto natin, iba yung materials na gagamitin. Ito yung base lang sa amin. Gusto na namin mag-share sa inyo ng tips sa mga na-experience namin. Yes, this vlog is dedicated to sa mga taong magpapagawa ng bahay or nangangarap magpagawa ng bahay or yung mga taong nagpaparenovate ngayon katulad ng sa amin. Nag-renovate kami ngayon and at the same time nagpapatayo din ang bahay natin. This vlog is called... Ano nga to? Yeah, ito na, wala na. Ayun. Yun na yun, tips na yun. Walang call, walang call. Okay, wala na. Delete ko na lang yan. Mag-edit na lang. Anyway, but before that, please don't forget to like and subscribe. Fratty TV. Yes. Okay. So, tip number 1 is... Do your research. Have a plan. Importante yun. Kahit naman saan, kapag papagawa tayo ng bahay, that's why we talk to our architects, engineers, kumbaga contractor, kasi kailangan, kumbaga yan yung master plan. Parang sa puzzle or sa kotse, yan yung manual mo. Importante din yung location ng house. Yun, una talagang titingnan nyo is yung location, safe ba yung area. Yun. Kasama sa plan nyo na parang for example, sa area na nabili nyo lupa, bahain. Gagawin nyo, mas mataas yung bahay ninyo sa road. Para if ever na bumaha, safe lahat ng gamit nyo, safe kayo, yung mga kotse nyo, mataas yung garahe ninyo. So, yun yung mga simple things na dapat... Mahina din yung tubig ng area niya. So, mag-ready na kayo ng tangke. Ng pump, importante yun. Kung lagi nagpa-brownout sa area na yun, generator. So, yan yung mga dapat na kailangan i-consider para nagpapatay tayo ng bahay. Yung pagkasabi natin, parang may bubog, yun, unahan nyo na. Kasi magastos eh. Magastos pagka hindi mo siya pinagplanuhan. Yung parang dapat pala, ganito yung ginawa ko or dapat pala ganito yung ginawa namin. So, ang hirap niya talaga. So, kailangan mas magandang prepared kayo, planning kayo, na plano nyo na maayos para at least pag dumating yung bumaha, yun na lang. Tinaas natin yung bahay natin. Yung pest control. Kasi like, may mga areas talagang maanay. Yun ang hindi ko talaga, and may ganun pala talaga. May mga maraming insekto. So, dapat alam nyo talaga. So, if ever ganyan, you talk to your contractor, no? Kung paano sila kasi yung may mga connect talaga kung sino yung mga dapat tawagan. Yes. Tip number 2, hire the right people. Siyempre, yun nga, as what John said kanina, na importante talaga yung relationship nyo with your architect, engineer, contractor nyo, kasi sila talaga yung... Yeah. Kailangan in sync kayo. Tsaka sa panahon ngayon, sorry pero marami mga contractor, usually, manluloko. Like, from may mga friends ako na talaga naka-experience nagkaroon ng bad experiences sa mga contractors. Kasi dyan madali magnakaw eh. Diba? Ultimo sa pako. Kaya yung research talaga po. Lalo na pag wala kayong alam, magugulat kayo, yung material na ginamit sa inyo is sobrang, kumbaga low end. Yung madaling masira, pero binili sa inyo, mahal. So, blessed kami that, my dad is a contractor. So, doon pa lang sobrang okay kami dahil nakakatipid kami, tsaka alam namin na hindi kami lulukuhin. Importante rin na kilala niyo yung architect ninyo kasi para in sync kayo, di ba, sa design, sa gusto ninyo. At importante, hindi na kayo dapat nagpapagawa ng bahay lang na maganda. Dapat know your flow. You have to grow with the design as well. Dapat alam niyo yung flow, everyday flow ng bahay na parang, dito dapat yung closet, dito yung CR or CR ba mauna bago closet. So parang mga ganun, those are like, baka isipin niyo parang it's kind of petty, pero sobrang malaking bagay talaga yan. Like, we rented a house before, ang layo-layo ng restroom. So, parang, in the middle of the night, when you wake up, parang gising ka na bago ka makarating dun sa toilet. So, we tried that as well. So, kaya parang dapat kailangan mong isipin. Basta kailangan importante, yung plano nyo ng bahay, hindi lang yung pang ngayon. Diba? Yung parang isipin yung lifetime na mangyayari. Like kami, yung kids namin, we prepared 3 bedrooms. 3 bedrooms na diba? may mini walk-in closet. Kasi inisip namin na sa ngayon, they sleep with us. But eventually, when they want their own rooms, at least meron. Hindi yung tsaka ka palang magtitibag, tsaka ka palang gagawa ng
ng room or ready na siya. Don't forget to be, parang dapat open ka talaga with your architect. Do not be shy or embarrassed sa mga, pag sinabi nyo budget, ako hindi talaga ako nahiya. Siyempre kayo magbabayad eh. You really have to tell them. Kasi para alam nila kung hanggang saan lang sila. And the timeline as well, you have to know the timeline para in sync talaga kayo with their Again, and we're just so blessed to have like, or Dad. Yung father-in-law namin who owns a construction din kasi mas further na explain talaga niya sa amin and with the architect na nakaka-work namin na mga architects niya, engineers niya, kaya sobrang blessed. Pero sa mga walang kakilala, walang kakonek-connect, yun talaga yung kailangan yung i-research talaga at kilalanin na mabuti. And tip number 3, hire an interior designer if your budget permits. Pero kung wala naman, Pinterest. or online. Nako, ang dami doon. Ako sa mga rooms namin sa house namin. Para never pa tayo nag-hire ng interior, no? Kasi yung budget eh. Oo, parang kami, we always research online. Hindi namin minamadali yung pagpupuno ng gamit sa bahay. Tip number 4, think kung saan mo talaga ilalagay yung mga appliances. Yes, appliances. Like yung blender, rice cooker, Refrigerator. Importante yan. Yung mga saksakan kung saan Yeah. yung mga saksak. Kasi ngayon, kung saan na lang tayo pumunta, saksak yung charge mo yung mga ano. Sa experience kasi namin, wala kaming ganon. So, nung pagdating namin, asan yung cabinet namin? Dapat dito. Wala. Titibagin na naman. Additional cost po yun per tipag. Additional cost yung sisirain nila ulit yung mga tiles. Additional cost yun. So, mapapagastos tayo at mapapamahal tayo. So, Yes. tip number 5, plan and budget well. Yes, importante ang pagbabudget at pagpa-plan. 'Di ba? Importante yun dahil syempre lahat naman tayo may mga budget eh. Kahit sino mayayaman, lahat yan may budget yan. So kapag gawa ng bahay. Pero kung nasa tipid side naman tayo, napakaraming paraan para makuha pa rin natin yung quality pero tipid yung budget natin. Oo, pero hindi lahat ng kung saan ka makakatipid ay okay. Sa amin kasi ako yung kuripot. Siya yung hindi niya tinitipid lahat. Ako talaga na hindi kasi ito lang yung budget natin, ganyan. So ang nangyari, nadoble na naman. Minsan, sa sobrang pagtitipid natin, bibili tayo ng sobrang mura pero madaling masira at the end of the day, babaklasin yun, uulitin na naman yun. So nakamura ka ba? Hindi. Eto, when it comes to our ceiling or mga partitions Yan. sa bahay, we only use Hardiflex. Yes. For us eto, when it comes to ceiling and partition talaga, kasi dapat Hardiflex ang gagamitin. Yes. Talaga. Doon namin talaga siya nakilala kasi talagang nagkakaroon ng maling like sa mong Hardiflex, akala mo pare-pareho yan. Importante na kailangan meron ka nung Hardiflex talaga na kumbaga meron siyang green sa gilid. Yun yung parang trademark niya na talagang original siya. Bakit natin sinasabi yan? Kasi based from our experience, nung nag-rent kami ng house, biglang bumigay yung ceiling ng CR. Tapos yung mga pader talagang sobrang parang natuluan, tapos lumambot, tapos nabutas. Pinarenovate namin kay Dad nung yung nirent namin na house na yun. Yun pala, nalaman namin yung ginamit doon is hindi Hardiflex. Hindi pala Hardiflex. So, dun pa lang, sabi ko, kaya pala, ito pala yung binabayaran mo ng mas mahal siya ng konti doon sa mga mas mababa na yun. Pero, yung long term naman, talagang mapapasigurado ka talaga. Considering extreme weather condition in Philippines can result to mold growth sa walls and ceilings, Hardiflex Next Gen Fiber Cement Board is fit to help prevent these problems since it has superior mold resistance. Not all construction materials can be appropriate or flexible with the design you want. Good thing Hardiflex Next Gen Board is versatile with different design possibilities. We can do code design in our ceiling too. To make sure you will use the real Hardiflex Next Gen board, check the green stripes corners of the board and the logo branding. Tip number 6. Things look worse before they look good. Ganun naman talaga dapat, diba? Kaya be patient. Yun yung tip number 6 ko. Kasi darating naman tayo sa time na parang magiging maganda rin sa paningin natin ng lahat, diba? Kailangan lang maging patient tayo, lalo na pag ginagawa, especially finishing, the hardest part at saka yun yung pinaka matagal na part dahil yun yung nakikita mo na yung mga maliliit na bagay. Be patient, but at the same time, we also have to rush things kasi patagal na ginagawa yung bahay natin. Parami yung gastos natin. Tip number 7. You'll make mistakes. Sometimes feeling natin maganda na pero hindi pala ayon sa everyday flow natin sa house. Yun, feeling natin maganda na, 'di ba? Pero hindi pala naayon sa iba din flow talaga siya sa natin. Yun yung sinasabi natin kanina na parang kung may dinesign kayo ng something na ganito, ganyan. Ang ganda talaga niya pero hindi niya naman siya nagagamit.
pag magdi-design tayo, make sure all the spaces sa bahay natin nagagamit natin at napupuntahan natin at merong function sa family natin. Well, ako, kaya ko naman siya gamitin. But sa bahay namin, I'm not planning to build a swimming pool. Or hindi ako maglalagay ng swimming pool. Bakit? Kasi hindi naman siya talaga nagagamit. From our experience sa bahay namin sa Batangas, parang very rare naman na may nagsiswimming. Ganun naman pagka meron ka ng pool sa bahay, hindi mo naman magagamit That's para sa amin po yun. Yeah, para sa amin yan. Tip number 8, communicate everything sa contractor nyo or sa architect nyo, whatsoever. Pero always trust pa rin your guts. Yes. Kasi at the end of the day, ikaw titira ikaw titira dun, hindi naman sila. Ikaw yung magbabayad. Yes. So, minsan may ilalaban silang design, pero sa tingin nyo naman hindi nyo magagamit or hindi nyo naman talaga gusto, sabihin niyo dahil hindi naman sila yung titira sa bahay na yun or hindi naman sila yung makakita nun everyday. Diba? So, okay lang yan. Sabihin nyo na sa architect nyo na parang, architect, hindi namin type to kasi parang hindi namin magagamit. Something like that. Number 9, be kind. Yes, of course. Always. Always. Hindi lang sa construction. Always. Pero kasi, doon papasok yung be patient Kasi pag patient ka, kind ka. You always be kind. Kasi like, hindi talaga siya madali. When you visit the site, minsan napakainit, napakaalikabok, ganyan. Number 10, ang pinaka-importante na tip, siguro, so kung nagpapagawa ka ng bahay or nagpa-renovate ng bahay. At i-remind nyo sa sarili ninyo, yes, enjoy the process. Diba? Kasi once nang dadaan sa buhay ninyo yan, diba? Yung para from planning to building, enjoy nyo every moment kasi memories yun. Di ba? Meron mga bad memories, may mga challenging memories, but still memories yun. Enjoy nyo yung proseso ng pagpapagawa ng bahay. Sa amin, kahit lupa pa lang siya, hala, pa-picture-picture na kami kasi lupa siya, tapos nung tinayo na, hala, picture na naman kami. Hanggang natapos siya. Ganun kami. As in, ini-enjoy namin. Yun yung way namin. Parang, syempre, paglaki ng mga kids, nakita nila na ito pala yung bahay natin nung start pa lang. Nagka-camping-camp lang kami doon. Naglalagay kami ng taping chair. Tapos nagkakape-kape kami doon na vacant lot pa lang siya. So, ganun namin ini-enjoy as in lahat ng process. Yes. So, yun ang basically tip natin sa kung meron din kayong mga extra tip, di ba? Share nyo din sa amin. Comment down below. May mga nami-miss talaga tayo. Ito kasi top 10. Pinipilit na namin kasi baka ma-board kayo. Sana nakatulong kami kahit papano. Hindi kami expert, but these are our experiences sa pagpapagawa or pagpaparenovate ng bahay. Ayun, hope you guys enjoyed at sana may natutunan kayo. Hope marami kayong natutunan din po sa tips na yun. Pag meron pa kami mga na-experiences, i-vlog namin. So, see you sa next vlog namin. See you guys! Bye-bye! Peace out! And action.